Nel, ano yung detalye nitong mga bagong kautusan na inilabas ng Pangulo? Yes, guys, ang executive order ang inilabas ng Malacanang na nagtatakda ng libreng travel tax sa mga pasaherong mula International Airport at Seaport ng Palawan at Mindanao na pupunta sa East Asian Growth Area. Batay sa EO29, nakasaad ng direktiba ng Pangulo na hindi na kailangan magbayad ng travel tax sa mga pasahero mula Palawan at Mindanao na lilipad papuntang Brunei, ilang bahagi ng Indonesia at Malaysia. Exempted din sa travel tax sa mga pasaherong may connecting flight sa Mindanao at Palawan papunta sa mga nabanggit na bansa. Samantala, iniutos naman ng Pangulo ang paglikha ng Presidential Office for Child Protection sa gitna ng pagtaas ng kaso ng Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAEC. Sa ilalim ng Executive Order number 67, ang bagong tagapan ay nasa ilalim ng Office of the President at pangangasiwaan ng isang Presidential Advisor. Ang Child Protection Office ang magmomonitor at pagtutugmain ng mga hakbang at polisiya ng gobyerno sa pagbibigay proteksyon sa mga bata. Isa pang kautusan ang inilabas ng Malacanang. Ito naman ay ukol sa reorganization ng Interagency Task Force on Zero Hunger. Sa ilalim ng Executive Order number 66, ang sinumang miyembro ng task force ay maaaring magtalaga ng kanyang kapalit na magre-representa ng kanyang tanggapan kapag siya ay absent. Ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development ang chairperson ng task force at co-chairperson naman ng Executive Director ng National Nutrition Council. Samantala, inaprubahan naman ni PBBM ang pagsasanib ng United Coconut Planters Bank Leasing and Finance Corporation o ULFC at Land Bank of the Philippines Leasing and Finance Corporation o LLFC. Ito ay batay naman sa Executive Order number 65. Parehong nasa ilalim ng Department of Finance ang LLFC at ULFC na mga korporasyong nagpapautang sa mga negosyo para sa pagbili ng kagamitan at iba pang ari-arian. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok.